Alisin ang mga magnanakaw sa gobyerno, huwag ang tax. Galit siya sabi niya, isa sa mga nagpapahirap sa taong bayan ay ganap na batas na ipinapatupad. Yun daw yung VAT. Tapos sabi ni Rolando, Tsaka daw at yung pati yung party party list. list. Tanggalin daw. Yan, tama yan. Wala mo na magbayad ng tax. Sa 2028 na tayo magbayad Hoy, ano ba yan? May nabalitaan ka na ba? Saan nga? Doon sa mga nakukulong sa korupsyon. Wala ka bang pakailam? Di ka ata taxpayer Uy, taxpayer ako. Lahat naman tayo taxpayer dito. Oh, O bakit sa tingin mo ba yung mga taxpayer satisfied sila sa ano? ano? Saan? Yung sa nangyayaring progress ngayon ng pamahalaan, may nakukulong, pero satisfied ba sila? Sinasabi nila, hindi sila satisfied. Mayroon pa nga nagsasabi na, tanggalin na nga yung tax na yan. At yung iba sinasabi na babaan. Ikaw, ano sa tingin mo? Ay, ako wala akong comment dyan. Pero magbabasa tayo ng comment regarding dyan. So, kung bababaan ba ang buwis or dapat tanggalin? I am AJ. And I am Nati. And this is Unbiased Insights. Nagkaroon tayo ng episodes last time sa Unbiased Podcast regarding sa pagbaba ng buwis or dapat bang tanggalin ng taxes. Nag-participate dito si Red Oliero at si Papa Jackson. Anong nagkaroon? Nagkaroon ng open discussion? Nagkaroon sila ng open discussion rather than a friendly debate. Okay. Pero nagkaroon din ng mga comments yung mga Pilipino. Nag-comments din sila dun sa post na kung saan nagbigay din sila ng insights nila regarding dun sa topic. Basahin natin ngayon. Start tayo dito. Galit siya sabi niya, isa sa mga nagpapahirap sa taong bayan ay ganap na batas na ipinapatupad. Yun daw yung VAT or Value Added Tax. Merong mga nag-agree, merong mga nag-like sa post, at ang sabi ng iba is, Sabi naman kasi ni Aguinod Cycling, oh, nagbayad ka ng tax hindi para sa ikaunlad ng bansa, kundi para sa isasahod ng mga nanunungkulan sa gobyerno. Ano kaya kung gawin nating minimum wage lang din sila para naman siguro patas, or dapat mababa naman yung minimum wage nila Dapat ang mga tax diyan yung mga negosyante kasi kumikita naman sila. Pero yung maglalagay pa ng VAT, pahirap yan sa mga minimum wagers. anong reaction? So sa tingin ko is naninindigan siya sa mga minimum wager na mga nagtatrabaho, no? Anong emoji? Yan yung mga emoji niya. Emoji. Sabi ni Jamie, alam natin na may magnanakaw sa gobyerno, kahit sino pang presidente. Pero ibang gobyerno ni PBBM, sobrang nakawan, billion, hundred of billion ang nakawan. Maraming nag-agree, maraming nag-like. Tapos sabi ni Rolando, Tsaka daw at yung pati yung party party list. list. Tanggalin daw. Sabi ni Julie DC Quicho, wag na magbayad ng regular tax, hindi na rin tayo manghihingi ng resibo sa mga binili natin. Wag na mag-issue ng resibo, sabi niya. sabi ni Esnera, alisin ang mga magnanakaw sa gobyerno, huwag ang tax. At ang sabi nino, Sabi naman ni De Guzman Ray, heavier penalty for any financial wrongdoings. Pero sabi naman ni Marisa Benitez, alisin ang tax sa mahihirap na may mamamayan lamang. Sabi ni Marisa Benitez, alisin ang tax sa mahihirap na mamamayan lamang. Nga sahod na mahihirap, hindi nga nagkakasya, mas lalo na yung maraming mga anak. Pinag-aaral, umuupa ng bahay, bayad tubig at ilaw, kinakain na lang noodles, sardinas, mahal pa, may tax pa. ang sabi ni Emma, yan, tama yan, wala mo na magbayad ng tax. Sa 2028 na tayo magbayad Nag-set na siya ng date kung kailan tayo magbabayad. Sabi ni Lando, Dol, ang gawin ay alisin ng tax. Alisin ang VAT, babaan ng bayad sa bawis, babaan ang sweldo ng mga senador, congressman at mga government employee. Pero may pinaglalaban din si Merlinda Horade. Anong sabi? Dapat yung mamamayan na lang ang mag-tax.
Sabi naman ni Pedmon Cordova, tama ka, sige. Umpisahan mo nga, baka salita ka lang eh. Ha! Sabi ni Rods, alisin na ang 12% VAT. And nag-agree naman ang kasunod niya na si Edna, yes, wag nang magbayad ng tax. Dapat babaan ng buwis. Marami talaga nag-agree, no? Sabi nila, Maraming yes po, nag-a-agree. tama po, tama ka. Tulad na ito ni Alea Velasco. Tama ang mga mahihirap ay baon na sa utang. Lalo na din sa hirap na tapos nasa government ay medyo magulo ka doon na. Sorry. Medyo magulo Sabi niya ka eh, dun na. tama ang mga mahihirap ay baon na sa utang. Lalo din nididiin para sa hirap tapos na ang nasa government ay nagpapakasasa sa taxes ng bayan. Pero may binanggit si Jerby, sabi niya. Ano sabi ni Jerby? Kaya nga mga sir, ang nakita ko lang sa administrasyon na to, kayo mga professional, ginagawa kayong ng mga admin na to. Kung ano-ano na lang yung ipapatong nila sa taong bayan na VAT. Kasi wala naman ay umaangal sa kanila kung ano ang kanilang gagawin. At akala nila, sila lang kasi ang may alam. Dahil sila ang mga nakaupo. Kaya ang gawin nyo mga sir, wag din kayo magbayad ng tax. Kasi nakawin lang din nila yan. Hanggang magbangag na dyan. Administration. Sabi niya. Sabi ni Julio, dapat dyan si Rectong tanggalin. Kasama na ang batas niyang VAT. Tama nga naman, babayad ka ng tax, mga buhay lang nakikinabang, hindi ang mamamayan. Halos lahat ng comments nag-agree sila na tanggalin. Hindi nila sinasabi na babaan. Ang sinasabi nila, tuluyan ng tanggalin. Pero meron ding hindi lang siya regarding sa tax, no? Kasi may binanggit si Virgie Andal, sabi niya, but we can change the president to get a better government. So, hindi siya nakafocus sa tax. No? More on sa government siya. No? Sabi nila, dapat wala na. Tama, good. Oh. Meron pang isa na nag-comment ng picture. Ang nakalagay, classroom built in 1 year. 23K para kay former President Duterte at 22 kay BBM. Ang caption niya dito is, firing squad lang katapat niya. Nabasa natin at napag-usapan yung comments at most of comments ay sabi nila ay tanggalin na ang tax kasi daw ang nakikinabang lang daw ang gobyerno. Pero, dahil nga napanood to ng ibang viewers natin, nagbibigay din sila ng compliment sa mga, nag-agree sila sa dalawang guest natin nito sa ating podcast na episode na to, no? So, sabi nito, good point of view mga sir, but in your heart, I know, wishing you a good future para ma-protect nyo rin mga anak namin. Don't be like a barbaric modern people. Sabi niya yan. And sabi din dito ni Onchi Griffinel, maganda yung parusang naiisip ni Papa Jack. Sabi niya. At marami talaga silang sinasabi na uma-agree na dapat tanggalin ang tax, dapat tanggalin ang party list. Yes. And yun talaga, ang sinasabi nila, yung iba, hindi konektado sa tax, pero ang sinasabi na lang nila is, wala na tayong magagawa. Next time we vote, sinasabi nila na vote wisely, kasi doon din nakasalalay yung future ng mga anak. Ano pang sasabihin natin? Dito, change. Sige. Change. Sabi ni Elena, Sar, change bad and corrupt politicians. Vote according to their dedications and performance. Who really cares for the people of the country? Meron may nabanggit din dito si Hindi ko lang kung matutuwa ka. Sabi ni Loreto, huwag na kayong magtaka sa mga diskaya, matakaw sa ihat. Kita nyo naman sa merienda pa lang, matakaw na eh. Tapos meron pa si Pascual, sabi niya, tama po kayo mga sir, bulok sistema ni Marcos sa kanyang pamamahala ngayon. Mga bangag kasi yung leader natin, sabi niya. Kaya, isa lang pwede nating mabasa dito na pang last. Sabi ni S. Paul Otisep,
Vote wisely talaga. Yun lamang yung nabasa nating comments, yun yung wrap up ng lahat. Yun yung sinasabi nila na wag na tayong mag-tax. Kasi ang nakikinabang lang naman yung mga buhaya sa gobyerno. At bilang lahat tayo is taxpayers, kahit sabihin mong hindi ka nag-work, isa ka na rin taxpayers dahil isa ka sa mga nagbabayad ng buwis kahit lang sa simpleng tindahan. Tama ba? Pero bilang mga taxpayers, ano sa tingin nyo? Satisfied ba kayo sa nangyayaring progress na kahit ngayon may progress na may nakukulong kahit papano? Pero sa tingin nyo ba sapat na ba yun para matuwa ang bawat mamamayang Pilipino sa nangyayaring issue na ito? Comment down below. At dahil babasahin namin yan sa mga susunod na episodes. And don't forget to follow, Like, and share, and and also subscribe to our YouTube channel. And thank you. I am Nati. And I am EJ, and this is Unbiased Insight. Bye-bye. Thanks.